Ang pelikula ay nagsimula sa London. Si Ngoc Minh Quan, isang veterano ng digmaang Vietnam, ay sinusundo ang kanyang anak na si Phan mula sa paaralan. Dinala niya ito sa Knightsbridge, London upang bumili ng damit. Nagpumilit si Phan na mauna siya upang makuha agad ang damit. Habang sinusubukan naman ni Quan na mag-park, isang sasakyan ang umatras at nabunggo niya ito. Lumabas ang driver upang kumprontahin si Quan, ngunit isang malaking pagsabog ang naganap, nawasak ang tindahan ng damit at tumilapon si Quan mula sa kanyang kinatatayuan. Nang magkamalay si Quan, napagtanto niyang nanggaling ang pagsabog sa tindahan ng damit. Isang istasyon ng balita ang nakatanggap ng tawag tungkol sa isang grupo na nagpakilala na Authentic IRA na nagsasabing sila ang responsable sa kamakailang pambobomba. Matapos matanggap ang impormasyon, agad itong ipinaalam ng empleyado sa kanyang amo at inanunsyo ng amo sa buong tauhan na magsagawa ng pananaliksik tungkol sa sitwasyon. Isang photographer ang pumunta sa lugar ng pambobomba upang kumuha ng mga litrato. Huminto siya nang makita si Quan sa loob ng tindahan na umiiyak habang yakap-yakap ang wala ng buhay na katawan ni Phan. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga teroristang nanonood ng balita tungkol sa pambobomba sa kanilang telebisyon. Isang lalaki ang pumasok sa eksena, nagtatanong sa grupo tungkol sa bilang ng mga taong namatay. Isa sa kanilang mga miyembro ang nagsabing dapat na silang umalis, ngunit tumutol ang isa dahil baka malagay sa panganib ang kanilang mga nakatagong pagkakakilanlan. Kinabukasan, ang Irish Deputy Minister na si Liam Hennessy ay nasa kama kasama ang kanyang kalaguyong si Maggie. Nagulat siya nang makita ang mga mensahe sa kanyang telepono tungkol sa pambobomba ng IRA. Nakatanggap din siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Agad siyang tinanong ng kanyang asawa kung nasaan siya at nagsinungaling ito na siya ay nasa isang meeting. Sa sumunod na eksena, si Quan ay lubos na nalugmok sa kalungkutan matapos ang insidente. Dalawang detektib ang bumisita sa kanyang tahanan sa itaas ng restoran na pagmamay-ari niya. Tinanong ni Quan kung mahahanap nila ang mga responsable sa pambobomba at kung mapapanagot ba ang mga ito at tiniyak nila sa kanya na gagawin nila ang lahat. Samantala, agad na nagtungo si Liam sa isang meeting. Habang naglalakad, tinawagan siya ng isang babae tungkol sa sitwasyon at sinagot ni Liam na ang posibleng solusyon dito ay ang pagpapalaya ng mga bilanggong politikal na miyembro ng IRA. Pagkatapos ng tawag, galit na hinarap ni Liam ang mga miyembro ng board, sinasabing wala silang kasalanan sa pagsabog at isang rogue group lamang ito na tinatawag ang kanilang sarili bilang Authentic IRA at kumikilos ng lingid sa kanilang kaalaman. Nabunyag dito na si Liam at ang iba pang naroon ay talagang miyembro ng grupong IRA. Tinapos ni Liam ang pagpupulong sa pagsasabing gusto niyang suriin ang bawat detalye upang matunton ang mga responsable sa pambobomba. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Quan kay Commander Bromley ng Scotland Yard upang subukang suhulan siya gamit ang lahat ng pera na mayroon siya kapalit ng mga pangalan ng mga nagpasabog. Tinanggihan ni Bromley ang suhol at ipinaliwanag kay Quan na wala pa silang sapat na impormasyon sa ngayon. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na mayroong 2 anak na babae si Quan na namatay noong salakayin ng mga pirata ang kanilang barko habang sinusubukan nilang tumakas papuntang Singapore at ang asawa niya naman ay namatay sa pagsilang kay Phan. Sa sumunod na eksena, nagre-research si Quan sa mga posibilidad na may kinalaman sa pambobomba. Napanood niya sa telebisyon ang interview ni Liam Hennessy tungkol sa kanyang pagtuligsa sa pagkakasangkot ng IRA. Habang nanonood, pumasok si Lam, isa sa kaibigan at empleyado ni Quan, sa kanyang restaurant. Pagkakita sa kalunos-lunos na kalagayan ni Quan, nagpasya siyang buksan ang mga kurtina at sinabihan si Quan na dapat siyang kumain. Matapos ang interview, ipinaalam ng sekretarya ni Liam ang iba pa niyang nakaschedule na interview. Ipinabatid din niya na mayroong isang lalaki na gustong makausap siya. Nang sinagot ni Liam ang tawag, agad na tinanong ni Quan kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Medyo nainsulto si Liam, ngunit ipinaliwanag ni Quan na tinatanong niya ito dahil si Liam ang Deputy Minister ng IRA. Sinabi ni Liam na kahit may kapangyarihan siya, hindi niya alam kung sino ang may kagagawan nito. Dahil dito,
Mas naging determinado si Kwan na alamin kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Nang pumasok si Lam, iniabot ni Kwan ang isang papel at sinabing ibinibigay niya ang restaurant sa kanya. Iniwan niya si Lam sa kabila ng kanyang pagpupumilit na huwag ituloy ang paghihiganti. Pagkatapos nito, nagrenta si Kwan ng apartment at agad dumiretso sa opisina ni Liam upang personal na makausap ito. Sa umpisa, sinubukan siyang paalisin ng gwardiya ni Liam, ngunit pumasok si Liam at pinakawalan siya. Nag-usap ng pribado sina Kwan at Liam at muling tinanong ni Kwan ang mga pangalan. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Liam na hindi pa rin niya alam, kaya umalis si Kwan na hindi nasisiyahan. Bago umalis, gumawa si Kwan ng isang improvised na bomba gamit ang mga karaniwang bagay na dala niya sa banyo. Pagkaalis niya, sumabog ang bomba na bagamat walang nasaktan, labis na nakaapekto sa lahat sa loob ng gusali. Agad na nagsagawa ng investigasyon. Nakatanggap sina Liam at ang kanyang grupo ng tawag mula kay Kwan na muling nagtanong tungkol sa mga pangalan. Sa puntong ito, galit na galit si Liam dahil sa pambobomba. Tinawagan ni Liam ang kanyang pamangking ranger na si Sean na kasalukuyang nasa New York. Samantala, tinuntun ng tauhan ni Liam ang lokasyon ni Kwan at agad siyang natukoy sa kanyang apartment. Mabilis na pumunta ang mga tauhan ni Liam upang arestuhin si Kwan, ngunit matalino at malikhaing nilabanan ni Kwan ang mga ito. Matapos ang kaguluhan, galit na pinagalitan ni Liam ang kanyang mga tauhan dahil nabigo silang hulihin ang isang matandang lalaking Asyano. Nang pumasok ang kanyang asawa sa eksena, agad na sinabi ni Liam na mag-impake na ito ng mga gamit dahil pupunta sila sa kanilang farm. Sunod ay dumating si Sean at sinabi ni Liam na pumunta kay Commander Bromley at ipaalam dito ang ginagawa nila tungkol sa sitwasyon. Gusto niyang manatiling sikreto ito dahil baka malaman ito ng ibang miyembro ng IRA. Kinabukasan, dumating si Liam sa isang restaurant kung saan nakaabang na si Kwan sa kanyang van. Pumasok si Liam sa restaurant at agad na hinalikan ang kanyang kalaguyo na naghihintay sa kanya doon. Dahil dito, kinunan ni Kwan ng litrato ang kanilang paghahalikan at ipinadala ito kay Liam upang takutin siya. Samantala, dumating ang pamangkin ni Liam sa lugar ng tagpuan nila ni Commander Bromley. Hindi pinagkakatiwalaan ni Bromley ang IRA, ngunit ipinaalam ng pamangkin ni Liam na gumagawa sila ng isang lihim na plano upang mahuli ang mga bomber. Gagawin ito sa pamamagitan ng lihim na pagbibigay ng bawat grupo ng isang natatanging code word. Pumayag si Bromley na makipagtulungan. Pagkatapos, dumating si Liam sa kanyang farm. Habang nangyayari ito, si Kwan ay nagtatayo na ng sarili niyang kampo sa kagubatan malapit doon. Kinagabihan, madali niyang na-infiltrate ang farm, matagumpay na naglagay ng bomba habang pinabagsak din ng dalawa sa mga tauhan ni Liam. Matapos sumabog ang bomba, sinabi ni Liam na kailangan niya ng mas maraming tao dahil masyado niyang minaliit si Kwan. Dahil sa pangyayari, sinabi ng kanyang asawa na aalis ito at pupunta sa kanilang anak sa London. Sa sumunod na eksena, nagpaplano ang mga terorista na magpasabog ng eroplano na walang sakay na Irish. Samantala, ang kalaguyo ni Liam ay sinusubukan landiin ang isang lalaking may dalang laptop sa loob ng isang bar. Kinabukasan, isa pang insidente ang naganap malapit sa farm. Isang sasakyan ng isa sa mga tauhan ni Liam ang tumaob dahil sa isang pagsabog. Dahil dito, agad na nagtungo ang mga tauhan sa lugar kung saan maaring magtago si Kwan. Pagdating doon, nakaharap nila ang maraming malilikhaing bitag ni Kwan. Dahil dito, madaling natalo ni Kwan ang mga ito, ngunit nagawa ng isa sa mga tauhan ni Liam na sugatan siya sa balikat. Kaya napilitan siyang umatras pansamantala. Ipinaalam ng tauhan ni Liam na kailangan nilang magdala ng tracker na magaling sa kagubatan at naisipan ni Liam ang kanyang pamangking si Sean. Lumipat ang eksena sa London kung saan nag-aayos ng makeup ang asawa ni Liam. Dumating si Sean, tinanong ng asawa ni Liam si Sean ng ilang mga bagay. Sa huli, lumalabas na may lihim silang relasyon. Gayunpaman, pansamantalang nahinto ito nang tumawag si Liam kay Sean, sinasabing kailangan siya sa farm. Pagkatapos ng tawag, inilabas ng asawa ni Liam ang kanyang mga sama ng loob tungkol kay Liam. Sinasabi na galit siya kay Liam dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa sumunod na eksena, si Kwan ay sinusubukan gamutin ang kanyang sugat sa pamamagitan ng pagpaso gamit ang kanyang kutsilyo
nang nawalan siya ng malay. Naalala ni Kwan ang kanyang nakaraan, kung paano dinukot ng mga pirata ang kanyang mga anak, at kung paano siya nabaril kasama ang kanyang asawa bago sila mahulog sa bangka. Samantala, natanggap ni Liam ang impormasyon tungkol kay Kwan. Sa wakas, nalaman niya ang nakaraan nito, na minsang naging sundalo ng US, si Kwan na naglingkod sa Vietnam. Isa siya sa mapanganib dahil sa kanyang mataas na antas ng kakayahan. Dumating ang kanyang kaibigang si McGrath. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kung paano naging malambot si Liam, malayo sa kanyang revolusyonaryong nakaraan. Galit na sumagot si Liam na ginagawa niya ngayon ang lahat ng kanyang makakaya para sa kapayapaan, dahil dito dismayadong umalis si McGrath. Pagkatapos tinawag ni Liam ang kanyang aso para magpahinga, ngunit hindi ito tumutugon. Dito na siya kinabahan, biglang lumabas si Kwan at tinutukan siya nito ng baril. Muling tinanong si Liam tungkol sa mga pumatay sa kanyang anak. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Liam na hindi niya alam, kaya tinakot siya ni Kwan na pilitang sabihin ni Liam ang lihim na plano tungkol sa mga code word. Dahil dito, pinalaya siya ni Kwan upang mahuli ang mga bomber, ngunit binigyan lamang siya ng 24 na oras. Kinabukasan, bumaba ang kalaguyo ni Liam mula sa isang double-decker na bus. Umangkas ito sa motor ng isa sa mga miyembro ng IRA. Lumalabas na isa ring IRA ang kalaguyo ni Liam. Biglang sumabog ang bus sa gitna ng isang tulay. Dahil dito, agad na tumawag si Bromley kay Liam. Sinabi ni Liam na hindi gumamit ng code word ang mga bomber. Sinabi ni Bromley na maaring may nakatunog sa plano niya. Sagot naman ni Liam na siya lang at ang kanyang pamangking si Sean ang nakakaalam ng plano. Pagkatapos ng tawag, dumating ang isang lalaki na inutusan niyang magmasid sa kanyang asawa. Ipinaalam kay Liam na ang kanyang asawa ay binisita ng kanyang pamangkin sa London. Pagkatapos ay nakipag-usap ang kanyang asawa kay McGrath na kaibigan ni Liam. Hindi makapaniwala si Liam sa kanyang narinig. Tumalon ang eksena sa grupo ng IRA. Ipinaalam ng isa na natapos niya nang mamodify ang bomba na nakatago sa laptop. Nagplano ang mga ito na magpasabog ng eroplano. Habang nangyayari ito, natunton ng mga pulis ang isa sa mga terorista at mayroon din silang footage na nagpapakita ng pakikipag-usap ni McGrath sa mga bomber. Dahil dito, agad na tumawag si Bromley kay Liam upang ipaalam na ang traitor ay ang mismong kaibigan niya. Galit na kinumpronta ni Liam si McGrath dahil sa mga ginawa nito. Pinasulat niya ang mga pangalan ng mga bomber. Sa una, tumanggi ito, kaya't binaril ni Liam ang kanyang binti. Matapos ibigay ang mga pangalan, nagulat siya dahil kasama sa mga pangalan ang kanyang kalaguyo at dinagdag pa ni McGrath ang tungkol sa asawa ni Liam. Sa sobrang galit, napatay niya ito. Samantala, katatapos lamang makipagtalik ng kalaguyo ni Liam sa lalaking kinausap niya sa bar. Habang naglilinis ang lalaki sa banyo, sikretong pinalitan nito ang baterya ng laptop ng lalaki gamit ang modified na bomba. Ginawa niya ito dahil isa ito sa sasakay sa eroplanong papasabugin nila. Sa sumunod na eksena, tumawag si Liam sa kanyang pamangkin at ipinaalam sa kanya ang salarin sa pambobomba. Kinalaunan, natunton ng pamangkin ni Liam si Kwan sa kagubatan. Ngunit bigo itong matalo si Kwan. Kinagabihan, ibinigay nito kay Kwan ang mga pangalan at lokasyon ng mga may kinalaman sa pambobomba at pagkatapos ay pinalaya niya ito. Agad na bumalik si Sean kay Liam upang ipaalam na nabigo siya. Gayunpaman, sinabi ni Liam sa kanyang pamangkin na alam na niya ang tungkol sa relasyon nito sa kanyang asawa. Ipinaalam din niya na minanipula siya ng kanyang asawa habang sila ay nagtatalik upang malaman ang tungkol sa code word upang maibigay ang impormasyon kay McGrath. Dahil dito, inutusan ni Liam ang kanyang pamangkin na bumalik sa New York at binigyan ito ng huling misyon. Tumalon ang eksena sa London, pinalibutan ng mga autoridad ang gusaling tinitirhan ng mga terorista. Ngunit bago pa sila makakilos, nagawa ni Kwan na makapasok sa gusali. Nagkunwari siyang isang mekaniko upang makapasok sa tinutuluyan ng mga bomber. Nang matuklasan ng mga bomber ang kanyang rifle, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila. Nagawa ni Kwan na patayin ang lahat ng terorista maliban sa kalaguyo ni Liam. Matapos nito, tumakas si Kwan. Pumasok ang mga pulis sa silid at natagpuan itong magulo. Pinilit nilang makakuha ng impormasyon mula sa kalaguyo ni Liam tungkol sa susunod nilang planong pagbomba.
Dahil dito, agad nilang ininform ang airport tungkol sa bomba. Hinanap nila sa airport ang nagngangalang Ian Wood at nang mahanap, agad na kinuha sa kanya ang laptop at nagawa nilang itapon ang bomba. Pagkatapos ay inexecute ng mga autoridad ang kalaguyo ni Liam. Samantala, pinapatay ni Liam ang kanyang asawa sa pamangking si Sean. Pagdating ni Liam sa kanyang hotel, hinarap siya ni Kwan. Pinilit siyang i-post sa internet ang litrato ng paghahalikan nila ng kanyang kalaguyo. Dahil dito, malalaman ng buong mundo na isang terorista si Liam. Bumalik si Kwan sa kanyang tindahan. Ininform si Bromley tungkol sa kanyang pagbabalik, ngunit sinabi ni Bromley sa kanyang tauhan na huwag siyang hulihin bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Nagtapos ang pelikula sa masayang paghalik ni Lam kay Kwan bilang pagbati sa kanyang pagbabalik. Thanks for watching. Mag-subscribe para updated ka palagi sa mga susunod kong video.